Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil fill in the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. SP, yung kumakalat po na may blanco, na may napirmado po hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Na ulitin ko, kulang-kulang o mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung pakikita naman kahit walang microscope. SP, dun sa pinirmahan nyo, walang blanco. Wala. Sa nakita niyo po, ano po yun? Ano po yung dokumento yung tingin? Hindi ko alam. Sa ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung finorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionin. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalitang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba, may substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang
makwento, atake o pagpuna tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti. Sir, Tama, biglang kayo na may naupusan ngayon. Okay. Sir, sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya namang reason? sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo na hindi ko kinoconcede sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yon. Pero ulitin ko, sa panig at parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 session days. Tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days. Kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. SP doon sa 1979, anong effect nung... Ano yung 197? Yung teenage pregnancy Okay. bill. Anong effect nung withdrawal doon sa... Kasi nag-file na siya ng substitute bill ngayon. Ano magiging effect? Natanong niyo ko nung una kaugnay nito kung pabor ako o kontra. Ang sabi ko ay sa kasalukuyang version, kontra ako. Pero sabi ko din, kung naipaliwanag at nai-distribute yung aming sagot, ito'y sumasailalim pa sa kasalukuyan sa proseso ng lehislasyon. It's still subject to the procedure of legislation, the rigors of legislation, which among others include debate, interpellation, and amendment. So, wala pa namang botohan sa final na version. Sa araw na ito, naghain ng intensyon si Senator Risa na palitan yung nauna niya nang inihain na hindi ako sang-ayon. At aminin ko, sabi ko nga din sa aking press statement na nakaraan, nagsumiti ako ng mga panukalang amendments sa kanya. Na karamihan naman yata ipapasok niya sa substitute bill bagaman hindi ko pa nakikita. Aantabayan na namin yun. Pero ang bagong development din ay yung withdrawal ng ilang mga senador na hindi ko pa rin nakikita dahil nasa plenaryo pa ako, nasa baba ako kanina. Titingnan, susuriin namin yan pag nabasa ko na yung sulat ng mga nag-withdraw ng mga senador at kung may epekto man ito o wala. Sir, under the procedure, pag nag-withdraw yung mga nag-sign, ibabalik ko din sa committee. Depende kung ilan. Parang 4 na po. Seven. Majority na. 7 na. Depende kung ilan at kung majority na base sa komite. At kailangan din suriin dahil minsan may mga joint committee. Sang-ayon sa aming rules, kung pupunta tayo dyan, ang binibilang ay yung miyembro ng lead committee. Hindi pwedeng double count. Kasi di ba, referred to the committee on, kunyari, health, finance, and kung ano man. Hindi ito total yon kasi minsan may mga miyembro ng 2 o 3 komite. Ang titingnan ay yung bilang at dami ng lead committee. Sa kasong ito, ang lead committee ay Committee on Women. Pero sir, nag-manifest na si Senator Risa Sardiba na may substitute bill siya. So kung substitute bill, yung level nun, it Babalik. remains in the plenary, sir? Babalik sa... Yes, kung substitute bill. Mm. Pero hindi ko pa nga hindi ko pa na kasi nababasa yung letters of withdrawal at kung ilan yun. Pero parang ginawa ko, kung napapansin nyo,
Yung right sizing bill, nag-substitute ako without prejudice to interpolation. Parang pagdebatihan namin, ito na. Plenary na yun, sir. Plenary yun. Ginawa din yan ni Senator Mark Villar dun sa right-of-way bill. Imbis na debatihin siya, mag-interpolate ni Senator Coco ang minority sa mga provision na pareho naman kami nag-aagring mali, pinalitan na agad para klaro na hindi naman tayo nagkakaiba, pareho naman tayo. So, ginagawa yan at nagawa yan. Hindi ko lang malaman sa ngayon, sabi ko nga, yung epekto kung meron man, yung withdrawal. Dahil hindi ko pa nakikita yung sulat. Pero SP, yung substitute bill, hindi siya produkto ng committee report. Paano yun? Hindi siya produkto ng committee report. So, ang tingin ko, inuunahan mo na yung mangyayari. May nakikita hindi ko pa kinoconsider. Double prejudicial ang posibleng lumabas. Double prejudicial question. Ang wini-withdrawhan ay yung luma na pinapalitan naman na. Pero pwede pa bang palitan kung wini-withdraw na? So, isa yun sa mga bagay na tatalakayan ng Committee on Rules kung sakasakali. Kasi di ba, parang halos nagsabay eh. Halos nagsabay eh. O reaction yung isa sa isa. Hindi ko lang malaman kung anong nauna, kung chicken o daig. Kasi sir, di ba kung substitute bill siya, wala siyang committee report technically. Hindi, meron. Kasi authorized naman yun, sir. Para ako, para yung sa right of way, yung committee ni Senator Mark. The chairman is authorized to introduce an amendment by substitution eh. Based on... It's actually an amendment by substitution. The introduction of a substitute bill is actually an amendment by substitution. Kasi nasa floor na to eh. So, imbis na magdebate tayo at sabihin ko, hindi, babaguhin ko yan. Hindi, tatanggalin ko yan. Hindi, wala na yan. Mag-amendment by substitution siya para pagdebatihan na nila yung aktual na provision na gusto na nung chairman matapos niya magbago ng posisyon. So mapapabilis nun yung debate dahil maliliwanag nun, may pagdidebatehan ba tayo o wala na? Dahil baka naman mamaya lahat ng objectionable na mga parte ay tinanggal na at nabago na. So double prejudicial nga siya. Nag-withdraw base sa unang bill, pero baka naman doon sa bagong version ay okay na. Na pwede sir sabihin yung substitute bill ay product nung sa discussion na din sa committee. Kaya, okay. Well, sinabi ni Senator Risa na siya'y nakikinig. Siya'y marunong makinig. Siya'y hindi naman nakaukit o nakasulat sa bato yung kanyang mga ni-report out. At ang tingin ko ron, isang mapagpakumbabang attitude, ika nga sa trabaho niya bilang chairman ng Committee on Women, na hindi niya inaangkin lahat ng talino sa lahat ng bagay, particular sa panukalang batas na yan. So sir, maasa ka na doon sa substitute bill, makonsider yung mga proposed amendments mo? Yun ang inaasahan namin, pero hindi ko pa nakikita ng kumpleto. Pero, sabi ko nga, ikaw yata seri yung tinext ko, di ba, na ang sagot ko, no, doon sa kasalukuyang version ng bill, pero may mga pinanukala ako. At sumasailalim pa yon sa rigors of legislation. So, tingnan natin kung ano magiging final na version. Doon ko palang masasagot, ang boto ko ay no o yes.